Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya humingi ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Lahat po, Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamagitan ng muling pagkabuhay. At upang bigyan kami ng bagong buhay sa pamamagitan nito, ginawa mo kami upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit namin ang dakilang karangalang ito. Nagkasala kami sa kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin kami. Tapat namin sinisiyahan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, Ama, na ginawa mabuhay bilang matapat ng mga anak. Magsiupo po muna sila. Noong nakaraang linggo, ang mahal na ina ng laging saklol ay nakatanggap ng 4,008 mga liham ng kahilingan at 3,213 mga liham ng pasasalamat. At sa mga liham ng pasasalamat na ito, 55 pang-espiritual na mga biyaya, 8 sa pagbabalik loob, 32 sa kapayapaan sa tahanan, 8 sa pagkakasundo, 10 sa katuwang sa buhay, 106 para sa kalusugan at pagaling, 10 para sa kaligtasan sa mga sakuna, 16 sa pagkakaroon ng anak, 30 para sa tulong pinansyal, 27 sa pag-aaral, 34 sa pagpasa sa eksamen, 13 sa pagbiyahe sa ibang bansa, 48 para sa lokal na trabaho, 23 para sa trabaho sa ibang bansa, 6 pang-legal na biyaya, 30 pang-material na biyaya, at 2,757 para sa lahat ng mga biyaya. At narito po ang isang liham ng pasasalamat mula sa kapwa binoto. Dear Mama Mary and Jesus, maraming salamat sa nagdaang taon na puno ng mga pagpapala at biyaya. Maraming salamat po sa pagkakataon ibinigay mo sa aming pamilya na bagamat pumanaw si nanay at kami ay lubos na nalungkot, ay nagpapasalamat pa din kami na hindi ninyo siya pinabayaang mahirapan at nagdulot ito sa amin ng mas malalim na pagmamahalan at pagtutulungan at pagbibigayan sa aming buong pamilya. Mama Mary, hinihiling mo po ngayon kami ay inyong gabayan sa bawat araw na maglayo sa lahat ng kapahamakan. Patuloy mo kaming biyayaan. Maraming salamat, Mama Mary. At ang sulat ko ay may lagot. Magsitayo na po. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparami sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig.
Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Kayo man ba'y wala ring pangunawa? Tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman ang pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idudumi. Sa pagsasabi nito ay para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kainin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pandaraya, kahalaya, pagkaingitin, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Isang ng may ngiti, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mga kapatid, madalas sinasadya man natin o hindi, natutokso tayong isisi ang ating mga pagkukulang o mga kasalanan sa ibang tao o sa mga sitwasyon. Ganyan kasi siya. Nagdala lang ako. Wala akong choice. Yan po ang malimit natin marinig. Hindi po ba? At minsan kahit obvious na, ipagtatanggol pa natin ang ating mga sarili at sasabihin, hindi naman ganun kalala ang kasalanan ko. Ito ay dahil ang ating atensyon ay nakatuon lamang sa panlabas, sa kung ano ang sasabihin ng iba. Kaya nga po ang AI at mga filters ay gamit na gamit sa social media upang maitago ang dapat itago. Ngunit kahit anong tago natin, lumalabas at lumalabas kung ano ang totoo. Sa ating Ebanghelyo, ipinaalala ni Jesus, sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok ng gumawa ng kabuktutan. Malinaw na kung ano ang nasa puso, yun ang lumalabas sa ating mga salita at sa ating mga ginagawa. Hindi natin kaya itago ang katotohanan sa Diyos. At ito ang mapagpalang katotohanan. Ang ugat ng ating kasalanan ay nagmumula sa kung ano ang nasa puso natin. Kung ang puso natin ay puno ng galit, lalabas ito sa masasakit na salita natin. Kung puno ng inggit, lalabas ito sa ating paninirang puri. Kung puno ng takot at sugat ang ating mga puso, lalabas ito sa ating pagiging makasarili at pagiging sarado para sa iba. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili ngayon. Ano ang laman ng inyong puso? Ano ang laman ng ating puso? Anong pinanggagalingan ng aking galit, ng aking inggit, ng aking takot o kawalan ng pag-asa? Sa araw na ito, pinagbiriwang natin ang ipistahan ng Our Lady of Lourdes o Lourdes at ang World Day of the Sick. Sa Lourdes, maraming naghahanap ng pisikal na kagalingan. Ngunit ang mas malalim na paanyaya ng mahal na ina ay ang pagbabagong loob, paglilinis ng puso. Bago po ang himala ng katawan, may himalang o muna mula sa puso. Ang Birhen Maria ang larawan ng malinis na puso. Pusong bukas sa Diyos. Pusong marunong makinig. Pusong nagtitiwala kahit hindi nauunawaan ang lahat.
sa kanyang fiat o ang pagsasabi niya ng oo. Ipinakita niya ang kanyang pusong malinis ay pusong handang sumunod at magmahal. Kaya siya naging daluyan ng pinakadakilang kagalingan at si Jesus mismo. Sa World Day of the Sick, pinapaalala tayong lahat na tayo ay may pinadalang kahinaan, bawat isa sa atin. Physical man o spiritual. May mga sugat na hindi nakikita ng mga mata. Sugat ng galit, sugat ng pagkabigo, sugat ng takot. At si Jesus ay hindi lamang manggagamot ng katawan, kung higit sa lahat ng ating mga puso. Tinatawag tayo ngayon ni Jesus na hayaang pagalingin niya ang ating mga puso sa pamamagitan ng kanyang mapagmahal at maawiting puso. Dito nagiging mahalaga ang ating mga panalangin, ang sakramento ng pipisal, at ang mga tahimik na pagharap natin sa Diyos. Hindi natin kailangan ng panggap. Ang nais niya ay isang pusong totoo at isang pusong mapagkumbaba. Mga kapatid, hayaan natin hipuin ng Diyos ang ating mga puso at unti-unti itong linisin. Kapag ang puso ay pinaghaharian ng kanyang pag-ibig, ang lalabas ay pag-ibig din. Habag, pagpapatawad, katapatan, at malasakit para sa iba. Kaya hilingin po natin, Panginoon, likhain mo sa amin ang isang malinis na puso. At sa tulong ng mahal na Birhen Maria, ina ng dating Sanklodo, naway maranasan natin ang tunay na kagalingan, ang kagalingan ng pusong nakatuon sa Diyos. Dahil kapag ang puso ang nagbago, ang buhay ay magbabago. Amen. Nagandang-dalulupi kay Satanas, tao'y iligtas. Iyong tunggal kami nananabitan, at ang lupang iyong tinapakan. Tulong mo'y ilawi sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Ang kalinisan mo'y iginagalang, namin mahina't makasalanan. Awa ng Diyos ang aming kahilingan. Birhen Maria, kami tulungan. Iyong tungkol kaming nananabitan, at ang lupa iyong tinapakan. Tulong mo'y ilawi sa amin, Maria, ngayon at sa kamatayan. Panalangin sa nobena. Mahal na Mahal na natin sa Klodo, buhat sa krus ibinigay ka sa amin upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. buong gilid Buong kilid nitong hayan, kami yung mga anak na ngayon ay humihingi na yung tulong sa lahat ng mga pangangailangan, lalong-lalo na biyaya ito.
Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala, sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang iyong maliwagang kaloob. Mayroon May kami mga krus at iisi sa buhay. Kuminsan ay bigyan mo din na namin kaya. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami na iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagbabahagi ng Diyos sa at amin. inutuloyan lahat ng aming mga panalangin Sa paraang mabuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng banal na anak. Tulungan mo ang iwan namin na sino man nakikibahagi sa krus ng Kristo ay tiyak makakabahagi rin sa aming pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami ay nababahala sa sarili ng suliranin, huwag sa namin kalimutan ang pangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Doon kami magkili. Ang ating pagmamahal sa kanila. Sa malaala at mananalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng aming ngayon. Natahimik sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kami makapagulot ng ayong hawa sa mga may sakit at sa mga malapit na sa makabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga tukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos namin. At turuan, katarungan, ang mga sakanay na naapi at ibalik sa Diyos ang pagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kami iwasan na maglalayo sa aming at sa isa't isa. Buong tiwala mo na sinasalayan ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos ng maasa sa iyong pagmalasakit na panalangin. Amen. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina na lalagin sa klolo, pininakan namin reyna ng aming tahanan. Hiniling namin sa papalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan na iyong matinyas ng pagmamahal na may bigkasin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi sapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling namin, Panginoon, mahal na ang mga anak na pinagkatiwala ikinagkatiwala ng Diyos sa kanila. naway lagi silang iniwala ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng buhay na Kristiyan. Tulungan mo palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang naman galing sundin ang kanilang mga ama sa iyo magkilo ng pagpapala. Tahan ng kabataan ngayon. Bigyan mo kami ng lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tutuloy na gawing hugad ng kapayapaan ng aming tahanan. Tulad ng iyong tahanan sa Nazaret, ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong ay maglinis ang dalisay at pamamahal sa Diyos at kapwa. Nasa gayoy, maligayang maghari ang katarungan at payapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birhen ay pinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo. Ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Ipanalangin mo kami.
upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kami matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagpakumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang matakot kami lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw namin pagsisihang kasalanan. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang lagi namin sikapin matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisan. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng lungsod. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang patawarin namin ang buong puso mga nakagawa sa amin ng masama. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Masintayin na tulungan mo kami. Ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang itagulig namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang matulungan namin kilalanin at mahalin si Kristo na mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kami pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami alingin ang aming pag-asa sa Panginoong muling na buhay. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay mapinapangagad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintayin na ipanalangin mo kami. Tahimik na idalangin ang mga pansariling hangarin. Lahat po, Santa Maria, ipanalangin mo kami.
Panalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng ang walang hanggang sa klulo ng Panginoon. Panginoon, binigay mo sa amin si Maria upang maging pinanangin na laging handang umamay sa amin. Loobin mo ng wala ulit kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat, Birhen Mahal. Birhen mahal, Birhen mahal, asa ko. Tinaisa kayamanan at huwag na Birheng mahal, Birheng mahal, asamo ko ito. Si Jesus nakalog sa bisiligay. Birheng mahal, Birheng mahal, dagat ito. Ang iyong anak ay itamlang at nandimabigat. Birheng mahal, Birheng mahal, asis ko'y ito. Sa nito si Jesus Pasasalamat lahat po, Panginoong Jesucristo na nasa banal na Eucharistia, sinasamahan, ikinalala ko na abunin ang pagkain Diyos sa ay Israel at sa pamamagitan mo, niloob mo ang kasunod sa Kanya ang lahat ng loobin mo kami pasalamat sa lahat sa ng lahat ginawa ng sa ginawa sa amin. amin. Loobin mo Loobin mo pagsisihan pagsisihan namin lubos ang aming mga kasalanan at panipabuhin ng aming ng aming buhay. sa pamamagitan Sa mo, pamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay.
Nilikha niya ang lahat ng kahalak-halak na bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway pagpapinasin ang mga ito ang ating pagmamahal sa kanila. Higit sa lahat, Sa lahat, pinagkasalamat namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siya ang nakatakilang tanda ng kanyang pagmamahal na magkaliligtas sa amin at sa lahat ng samang kapal. Sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkamatay, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng pilihan upang magiging ng labong sa glory. Kainawa na hindi mabilang ng biyayang pinagkakilan sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagbibigay sa Kanya, ay makakuha sa aming pagdami upang malagdagan ang aming pagtitiwala sa pagkalinyang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng Pilipinas. Loobin nawa na lagi kami sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng malalaman ang pagkahalan. Kaluwalhatian at kasalanan ay makasakadalan ng tatlong person. Ama, Anak, at Espiritu Ang Santo. Espiritu Santo Amen. magkasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Manahimik sandali at alalahanin ng mga may sakit na nais ng panalangin. Panginoon sa Kristo, pinasan mo ang aming mga isip at ilalang mo ang aming pinaglalakad upang iyong ipakilala ang halaga ng pag-ibig at ng pangangailangan ng tao sa iyong mundo. Magiging mo din ang aming pangangailangan para sa mga minamahal namin may sakit. Ipagkaroon sa kanila na labis na nangyayari kahit sa dinaranas nila sa sakit at karamdaman. Ang iyong pag-ilog na lakas sa kanila. Ibalik mo sa kanila ang sugal ng pagkagawa ng kaluluwa upang sila ay muling mapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Panginoon naming Diyos, sa pamamagitan ng may wagang pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong buktong nanan, iniligtas mo ang tao,
Lipos ng pagtitiwala namin yung nahahayag ng iwagang ito sa pamamagitan ng Eucharistia. Tulungan mong maranasan namin ang ginawa mong pagsako alang-alang kay Kristo ng aming Panginoon. Amen. Puri